abrihan ang atong mga Biblia. Matthew chapter 24 verse 4 to 5. Now, niyata karon da hama to atong kuan diri background no sa second coming. Okay? Katusang kuan, wala ninyo grade? Katusang ato nga kani. No, unya na tong usa. Okay, so atong tunan karon the sign of second coming. Well, natapos na ta sa mga klase-klase nga church sa atong panahon karon, and we are praying nga atong church makaplagan ni siya no nga faithful in the sight of God. Nahanglan nga manangabig tagkalag, and we have loved to sacrifice to support sa mga missionaries. Not only that, dapat magwali tagsala ang mga Kristohanon, di ta magpuyo diha sa pagpakasala, no? And then karon atong isgutan ang sign nga hapit na mobalik ang Ginoo. Okay? So Matthew chapter 24 verse 4 to 5, no? Atong hinumduman, no? Mao na nga mag-print siguro ta para ang uban gusto no namoy papel maklaro ninyo para makita ninyo unsa na ang atong mga kapanahunan karon. So napata diri ang atong ipaabot ang rapture na o nasa Biblia atong makita nga hapit na mobalik gyud ang Ginoo. Matthew 24 verse 4 and 5 akong basahon. And Jesus answered and said unto them, take heed, pagbantay, that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa mga tao nga imong gibalik pagdala karon. Ako nagpray nga ikaw mag-bless kanila. Ayog tuguti Ginoo, nga doon ako'y mga pulong nga akong masulti, nga dili maka-edify sa imong mga katawan. Lord, bless me. Pagitanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Malingkod mo. Daghang salamat. The sign of the second coming. Now, we don't know when He will come. Wala tang masayod, wala diri sa Biblia ang sakto nga date. Kung naay nga maghatag anig date sa pagbalik sa Ginoo, di na sa Ginoo. Kay walay date ang pagbalik sa Ginoo nga gisulti sa Biblia. But He gave us the sign of His coming. Ang pagbalik ni Jesus Christ, no? Wala ta kabalo, pero naghatag siya mga sign. Di mailan nga hapit na siya mobalik. Okay, diri sa atong ginabasa dinhi, mo na usa ka sign, global deception. That's number 1. Global deception. Okay? So, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am the Christ, and he shall receive many. So, many false teachers and false Christ will arise. Daghang mugawas nga mga tao, nga sayop nga mga pagtulunan. Ganing karon daghan kayo nga mga simbahan sad nga atong tanawon murag pareha sa ato. But already are a false ang ilang teaching sayop, no? Ang ilang kaluwasan by works. Paghimo og maayo. Maigsoon ko sa Ginoo, any church nga magtudlo nga ang kaluwasan faith plus work, dili ka na iyaha sa Ginoo. It's not dili na gospel. Ang gospel nga si Kristo muluwas, namatay siya sa cross, gilubong siya, nabahanaw siya. The short meaning of the gospel, Jesus saved. Amo na itong iwali ang mayong balita nga dunay kaluwasan nga naa ni Kristo. Nga ang kaluwasan libre o walay bayad. Muna gitawag nato na siya maayong balita. Ano man nga maayong balita? Because we have hope. Takotag paglaom nga maluwas na kung ato lang dawaton si Jesus Christ nga atong malaluwas, sigurado gyud nga makabaton ta sa kinabuhing dayon. Ingon sa Biblia sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 nga naluwas ta pinagi sa what? Grasya. Dili pinaagi sa buhat, kung pinagi sa pagtuo, ablihan nato. Aron masabtan ninyo nga unsa man ang pagtulunan nga diin Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are you saved through what? Faith. And that not of yourself, it is the gift of God.
Verse number 9. Not of works, lest any man should boast. Kung ang kaluwasan, pabayran, di takabayad. Diba? Salamat ang kaluwasan, wala na depende kung sa imong gihimo, apan nagbase na sa gihimo ni Kristo dito sa krus. No? Og mo nang gitawag maayong balita, nga libre, walay bayad ang kaluwasan. Kung naay tao din moingon siya, nagwali siya sa maayong balita, ingnon nimo unsa paagi maluwas ang tao, maghimog maayo, ingnon nimo ikaw nakasiguro na ka sa imong kaluwasan. Mingon siya, kay kung ang kaluwasan base sa paghimog maayo, why makasiguro? And if that person is honest, wala gid siya. Dili gid siya makasiguro sa kaluwasan. Ug di gid siya makaluwas kinsa man ninyo dinhi. Human nyo gidawat si Jesus Christ, maingon mo nga wala na mo sala. Lisod kay makasala ta sa atong unahuna, sa atong kasing-kasing, sa atong gisulti. Siguro wala na ito gibuhat, but sa record sa Ginoo, nakapatay na ta, nakapanapaw na ta. No, pait kayo kung kaluwasan by works, mupadayono nimo kung ingon nila kung panalitan, mga lagad ka sa Ginoo. 70 years nimo, nagpastor ka, grabe yun nimong aron ka maluwas. Niya pagka 90 years na nimo, buutan kay ka, nilabay ka sa karsada. Pangutanan ako ng mga idaran na nga, kung maibog pa ba sila babay, ingon tong usa ka idaran nga nubinta na isa, maibog yapon pastor, oy. Isa, unahuna na lang ba? Kanya, paglabay sa dalan, nay nagpapuok og short. Manaka mo mababay, mo papuok og short, ayaw mo pag-short. Nilingi, pananglitan. 70 years niya ang pagkapastor. Grabe yun niya. Yan, nabinta na kapinyang edad. Grabe yun niya. Nagtarong gid siya sa iyang pagkapastor, pagkakristohanon. Yan, nilabang siya sa dalan. Kita siya babae nga puok kay short. Naibog siya. Kasala siya. Diba? Nabanggaan siya, namatay. Imperno siya. Pagkaluoy kung yun ang atong kaluwasan. Amen? That's not the gospel. Dili na good news. Dili na maayong balita. Na ang tao dili makasiguro sa kaluwasan. That's the good news. No. Eka ako, gadala ko sa maayong balita. Kung saan, kasiguro tas kaluwasan, sa way makasiguro. Sa dili na brad maayong balita. Dautan ng balita. Umuani ko na yung kung nako'y good news, musinggit ko kung saan. Inko, ang isda, mahal kayo, di na good news. Pero bingon ko, ang isda sa merkaso, libre, walay bayad. Maanay maayong balita. Unang maayong balita, ato ning isangyaw sa tibuok kalibutan, kaya si Kristo, hapit na mubalik. Una nini, kaning global deception. If any church who teaches a wrong doctrine about salvation, it is not of God. That is, iyan sa yawa. Now, many false teachers and false Christ will arise. Daghang mga false teachers, nga false Christ, mugawa sa atong panahon karon. No, in 19th centuries, in 20th centuries, grabe. Si Kibuloy, well known ni sa Pilipinas. He claimed that he is appointed son of God. No? He claimed that he is the owner of the universe. Can you imagine? Pilipino ang tag-iya sa universe. In other words, he claimed that he is the Christ. Kita mo to ni Ana. And he is Sergei Torop, a former traffic officer in Russia. He claimed that he was the Christ. He founded the Church of the Last Testament. He gained thousands of followers. Matingala ka. Ganong daghan nga mutuo kanila. Diba? Nakita na to si Kibuloy. Grabe ang mutuo niya. Pertindagana. Now, he was arrested because of abuse, allegation of financial exploitation. Sama gyapon. No, ni Kibuloy, the same. Si An Sang-hong, the founder of religious group, naitabo na si kini sa atong panahon. Wala ni sa una.
the founder of the religious group in South Korea, he claimed that siya si Kristo na nibalik na. No? Si Kristo siya, pero nibalik na. Wata ka bantay nga nibalik na din si Kristo. Siya ako ni si Kristo, nibalik na. Ang iyang doktrina, Sabado magsimba. No, musimba kada Sabado aron maluwas ka. O ngatong kahibulungan, nganong daghan kaayo sa mga tao nga nadala nila. Can you imagine, doon ako i-interview sa unang, ingon siya, member ko, sila the whole family ni Kibuloy. Maestra ang iyang mama. Dapat mo to sa sapad, no? Bago pa ta dire. Maestra iyang mama, ang iyang papa, mga may silang music. Na-convert sila ni Kibuloy. Gibaligya nila ang ilang yuta. Gihatag ni Kibuloy. Ning adto sila sa Davao. Ang rason, ngano nga mga lagad sila, aron sila maluwas. Salamat ang atong kuluwasan libre. And then his father and his mother, grabe gid nga pagkakonbinse nila. The whole family, gagmay pa daw sila, dito na lang sila sa Davao. Ang ilang trabaho, muhana sila sa mga hotel, mukanta sila, bayaran sila. Ang ilang goal, sa ilang grupo, sa una pa to, kaya bago pa na diri, wala pa ni, diri pa atong simbahan, ako to silang gitabangan, kaya nagpatabang sila nako. Ang ilang goal, 1 year, 1 million ang ilang mahatag dito sa Davao. Ingon siya, bisan kunog magdaot sila, dili sila mopalit og medicol. Kay para lang gyud mag-reach nila ang ilang goal. Grabe nga operasyon ka na. Og ako sila ipangutana. Unya makakuha mo sa inyong goal 1 million ang buwan. Kay manam sila sa mga hotel, mukanta sila, bayaran sila. Ingon siya magparid mi. Unya pakpakan mi. Pakpakra. Nya ako sa ipangutana. Naman ka na mga hotel di siya kung mag-conference mi, mga na mi, kana mga hotel sulod dito sa among kingdom, mahal ang bayad. Kung dito ka buhigda, mas barato pa sa gawas dili sa ato, libre, di ba? Magbayad ba sila sa higdaanan karon? Bayad ka po. Pero barato ra. Grabe nga operation. Tapos, nagdaot ang iyang papa, nagsakit. Gipasagdan lang nila na ana ang iyang papa. Dito sa minteryo, ingon siya, ang akong papa, ato nga minteryo gani. Kitsa mo to, nakadumdum ka to, Jim. Nalibot ako ato nga minteryo, murag sa misam. Oh, sa Cagayan, no? Sa Cagayan. Kaya ang iyang anak nga babae na Kristohanon sa Cebu. So nanawag sila nako nga akong tabangan o akong giadto dito sa minteryo, ikuyog nako sa Manigrig, gidakop na mo sa minteryo. For how many years ang iyang papa nagpuyo sa minteryo, gipasagda na. Ang iyang mama, tuwa lang yapon dito sa Davao. Unya, ang iyang duha ka igsuon, ug siya, nigawa sila. Ang iyang mama nalay nagpabilin. Grabe kayo ang oppression nga. I heard many story. Kato ganing si Kuandere, member man betul sa kulto, si Atay Remy, ngang iyang kalubian, ilang gibaligya. Gihatag nila sa ilang kulto, nga leader. Pagkatapos, ning balik sila sa Magsaysay. Ingon ni Pastor Ramon, pag abot nila sa Magsaysay, ang ilang lubi nga, pila ka ektarya nga, gagmay pa ilang ibiyaan, ilang ibaligyag barato, kay ilang gihatag ang kwarta dito. Pagbalik daw nila, gigakos nila ang lubi, ug nangiyak sila. Mga igsoon, kung matingala ka, nganong daghan man mga tao musunod ni ini, nga klaro kayo ni nga operasyon, gibinuangan ta, diri sa tuwa. Kita may mutabang sa mga bagong membro. Diba? Pero kamu mga membro sa church, di mo mag-inutangay, ha? Kung nagay mangutang ninyo, pahibalo sa daan ako kay makaguba na sa church, magutang-utang. Amen? Amen? Pero kani sila, grabe. Ang ilang kwarta, ilang gibaligya, ilang ikuan. Tingala ka, anong daghan nga mga tao, mga igsoon ko sa Ginoo, doon na espiritu sa yawa. Oppression sa mga, kita mamudiri nga na nabagong na membro nga atong gipa,
Doon natay offering, pero kanang offering di nakuha, ato nang gitaguan. Ang atong goal nga, ang tag-membro sa church, i-bless sa Ginoo spiritually and financially. Salamat ko, doon ay uban dili, nga ka-testify mo, grabe, pag-abot ninyo, luoy mo, pero karon gipanalangina na mo sa Ginoo. Pero walay makatestify, ako grabe ko dato kay ko sa una, pag-abot ako diri, luoy na kay ko karon. Kay akong kwarta, gihatag na ako sa pastor. No, I don't have salary this church. Pero, nga naman sa iladaghan man nung kayong musimba. Grabe. Kabalo naman sa story ni Kibaloy sa nahitabo. Na mga igsoon ko sa Ginoo, nga naman, kay kini usa ka ilhanan nga ang Dios hapit na mobalik. Then number 2. That's sign number 1. Daghang mga mutunga, mga global deception sa tibuok kalibutan. Maingon sila sa Kristo. Ita matingala niya na kaya si Jesus Christ hapit na mobalik. Number 2, wars and conflict. In Matthew chapter 24 verse 6, and you shall hear wars or rumors of wars, say that ye be not troubled. Kining gubat kay nandun sa Ginoo nga di ta mabalaka. Kaya dapat ni mahitabo na balaka ta kay gubat sa Iran. Mahal ang gasolina. Piyon, ingon sa itong gibasa, ye be not troubled, for all this thing must come to pass, but the end is not yet. It's only a sign. Now, in our generation today, sa atong panahon karon, we have plenty of wars. Russia versus Ukraine, heavy fighting continues in eastern and southern Ukraine. 1,000 died, ingon sila mga 500,000 estimated nila nga mga tao na ngamatay. And Israel versus Hamas in Gaza conflict, ingon sila moabot siguro mga 45,000 people na nangamatay. Sudan civil war fighting between military faction, 1,000 died in this place. Myanmar conflict, a military takeover fighting between army and resistant groups. Yemen conflict, it is a fight between the government and the rebel groups in Houthis. Saudi Arabia supported the government and Iran supported the Houthis. Grabe ang gubat karon, bisag asa ka. Grabe ang gubat. Now, ato na may bawaan, nga di tangay mabalaka, kaya si Kristo hapit na mabalik. Atong nasaksihan ang gubat, grabing ginubatay karon. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, di ta angay mabalaka. Kay dapat ni mahitabo. Usa ni kailhanan nga hapit na mubalik ang Ginoo. Number 3, this is the sign of hapit na mubalik si Jesus Christ. Increase of knowledge. In Daniel chapter 12 verse number 4, but thou shalt, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Now, knowledge shall be increased. In our generation today, sa atong generation karon, kalo na ni mahitabo, no? Knowledge is growing faster than ever before. Artificial intelligence, AI, like ChatGPT. Salamat ko ni Yayang, siya mo'y akong nagsigig tudlo sa paggamit sa akong ChatGPT. Sa una mag-formulate ko og feeds kanon sa manok, sa baboy. Muadto pa ko sa Manila. Magbayad ko sa akong consultant, gaan ako 5,000. Pakanon pa nako sa restaurant, mamiliti pa ko. Pangutana ko niya unsa himuon sa manok, unsaon na. Pero karon dili na. Nanay AI. Hasta pang costing. Kagabi doon ako'y gi-research kay akong usabon ang templada sa among manok kay namahal na ang nitaas ang suya. So, ang AI naghatag siya na akong formulation. Ako siyang ipangutana yung siya, kung mo gamit kanini mo imong gamiton para. Grabe nga information, dali na kayo. Seconds lang. Sa una, nag-eskwela ko usaon paghimo og feeds. Grabe kayong mga mathematics gamiton. Usak, 2 ka adlaw na mong tinuon. Hanto na humana lang seminar, wag yapon ko kabalo. Dako'y mga basic na hibawan pero di ko sigurado. Trial and error.
Pero karon grabe na. I-type lang naman imong ingredients. Tanan. Tanganin mo sa lang imong ingredients tanan. Imong ipa-analyze niya, unsay kulang. Mo analyze siya. You're lacking something. O ibutang nimo. Okay, good. Humana dayon. Wala ni sa una. Karon mag-exam ang teacher, ipabili ng cellphone kay mangupya niya. Nasa cellphone na lang tanan. Di ba? Ako na istorya nga estudyante, siya nga among maestro, pag mag-exam, mag-pass sila kuan kaning solusyon, may bawaan daw nga kinopya. Pero ingon siya ana sayon ra kay na. Napon sila ipamaagi para di masapnan nga kinopya sa AI. Now, wala ni sa unang panahon. Karon ra ni grabe nga kaalam sa mga tao. And then we have advanced medicine, robotic surgery. Yung gani sila, maabot ko no, wala ko no maabot ng 10 years from now, pwede na ilisdan ang ulo. Tano, magpailis ng ulo? Kay binaka, kuyaw ko no ka na pag-ilis o no, but through robotic, paspas iilis ang ulo. Kay kung kang ulo daw, mo mabuhi, kanang ulo na to, atong utok, tanan, basta di lang complicated, no? Pwede ka naman puyo og 300 years, pero ang lawas mo, dili pwede. Muna nakuha siya, ilisa na lag ulo. Ang imong ulo, ibalihin ba? Yung kag utang, sa side na lang ko, ilisi na lang. Baka bayad ko sa utang, hatag lang ko lawas ni mo, pulihin lang ko. Pangayson ko siguro, karon na ni mahitabo sa atong panahon. Amen? Hapit na mo balik ang we have space exploration. Mga tao, wala sa kanto sa Mars, pero natuyok na nilang Mars. Internet connection is the whole world. No? In the past, learning, it took years. Now, information is instant. Kita, nagpadala ta dito sa atong mga planeta o mga camera, Mars mission satellite, para mag-gather o ganang picture. Ya, ilan na discover nga nakapagday mga planeta nga wa nato day ma-discover. Di ba no? Pila na planeta karon, napulo na ba? Napulo, nagugdugang nga usa. Now in the past learning took years. Now information is instant. Information is everywhere. We have Google, YouTube, digital libraries. Karon di na uso magpalit og libro. Pero ba na magita nga po yung libro, no? Di na mahalin ang libro. Kaya ang atong cellphone, bisa pagbutangan pa na siya, 2,000 ka libro. Di ba? Magpalitag libro, dili na kanang hard copy. Dito na sa cellphone. Tanong sa ninahitabo sa ato ng panahon karon. Sa una, dugay kayo mag-formulate o magtrabaho. Karon, ingon si Donay Kristohanon ang iyang trabaho, mag-design siya og mga printing sa t-shirt. Wala siya kayo kakompetensya kay siya ay ga-eskwela, gatuon, pero ingon siya, natingala siya nga, ang iyang mga silingan, maayo na kayo. The same quality. Nangutana siya, giun sa ilang gihimo siya, nagpatudlo lang sila sa YouTube o sa AI, ChatGPT. The same machine, wala na, dali ra kayo. Isa, wala na, nawala na ang iyang skill because dali na lang makatunan sa tao. Igsoon ko sige no, that's ilhanan na nga hapit na gid mo balik ang Ginoo. And then increase of travel and movement. Ato makita sa Daniel chapter 12 verse 4, but thou, O Daniel, shut the word and sell the book, even to the time of the end, many shall run to and fro. Run to and fro. Sa atong panahon karon, grabe ang travel sa mga tao. Walay hunong. Ang mga tao, dili kapuyo. Sa una kami, muadto mayong ko nga, muadto mi Cagayan, basta manang, kuan pa gina kayo, ano bang, manukad pa gina kayo. Muanhi sa tubod, dito mi taga-usamis mi. Wala bag mangandam pa gina kayo. Kay grabe gina kayo nga travel, tanawon nimo. Pero karon dali na kayo. Ang mga tao dili makapuyo, bisag asan lang mo adto.
Now that's increase of travel, a moment is also one of the sign nga ang atong Ginoo hapit na mubalik. And then, number 5, natural disaster increasing. In Matthew 24 verse 7, for the nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. Ang mga katalagman magkadaghan. Strong earthquake, magkakusog, linog, magkadaghan, magkakusog ang bagyo. Sa Pilipinas, silang itunaan, nagkakusog ang bagyo. O nadaghang mamatay kay nagunahuna sila parihara sa una. No? Itulad din na lahat sa Biblia na natural disasters increasing, nagkadaghan ang mga bagyo. Atong sa una dili bagyohon, nagbagyo na. Sa una dili wala ni mga katalagman, karon ni abot na. More areas will be flooded and having landslide. And then pestilence, Luke chapter 21 verse 11. And the great earthquakes shall be in diverse places, and famines and pestilence. Yung mga dunay global pandemics, COVID-19. Wala magtuo nga moabot to sa atong kinabuhi ang pandemic. Wala magkaridi ang kalibutan niyana because wala ta masayod nga mahitabo to sa kalibutan. And then new viruses will appear. O katong COVID-19 usa na sa kasign nga ang Ginoo hapit na mubalik. And then last, adili na dagan pa, the love of many shall wax cold. The love of many shall wax cold. Dapat siya time ato pa ni Muhammad. In Matthew 24 verse 12, and because iniquity shall abound, ang kadautan sa tao mo magkagrabe, the love of many shall wax cold. Ang gugma sa kadaghanan magkawa. Daghang mga Kristohanon karon nga dili na gusto mga lagad sa Ginoo. Gusto nila relax na sila. Daghang mga kasimbahanan, they don't want to, mag-sacrifice para sa misyon. Ang ilang gusto nga di ato na lang church, ato na ni karong panahon. Atong kwarta, i-fellowship na lang nato ni. Ano man ang ilang gugma sa pag-alagad sa Diyos, nagkawa na. Gahi na kayo sila pasundon sa plano sa Ginoo. Pag-support sa world mission. Ang mga batanon dili sundon unsay gusto sa Diyos, ang ilang sundon ang kalibutanon na ng mga butang. Now, young people, ninauto ta ang inyong sundo ng Ginoo. Bisan sa inyong sininaan. Amen? Bisan sa inyong alot. Ayon ang mga worldly nga mga style nga alot. Uban, usahay, magsikog, uy, pagpaalot na. Kapaalot naman ko, pastor. Pagbugdo-bugdo sa bugdo-bugdo sa ulo. Murag tanaw nimo, murag nagpaalot, murag wa. Ang uban di manudlay. Kay wa na kunoy uso panudlay sa kalibutan na. Anak ka sa Ginoo. Nya murag kag lukdo og tay sa kabaw. Panipsipod na, bugdo-bugdo, murag bayot tanahon. Usay magdala ko, nalimot na ko, sunod akong dadon ng picture ni Vice Ganda. Gusto na ingon ana ang inyong alot? Ha? Dapat yung alot makapahimaya sa Ginoo. Nga mga Kristohanon ta. Ang uban dili na manudlay. O ana lang kay wa nay uso daw. Unyag wala nay uso manghimuta. Di na po ka manghimuta pod. Kay biyaga-yagaan daw sila sa eskwelahan. Muabot sila sa eskwelahan, ayuhon nila sudlay. Yaga-yagaan daw sila. Bahala na, yaga-yagaan ka, basta gisunod ni mo ang Ginoo. Musunod ka sa kalibutan, di manghilamos, di manudlay. Nya ikaw po, di po ka manudlay kay, yaga-yagaan, magud mi pastor, mo nang ani na lang ni among alot. Sa kalibutan na, stand para sa Ginoo. Young people, if you want that God will bless you, be sure nga mahimaya ang Diyos.
Bisan sa imong alot, sa imong naong. Ha? Kamu mga young people? Kantag imong choir diri, pagpaalot mo. Siya, di lang ko mukantag choir, pastor. Aw, mag-uol ko di mo mukantag choir, pero malipay yung ko, ni-appeal pa mong choir, nagpaalot pa mo. Kunya magpaalot, diri na dyan, dili pag yun, limpyon. Kaya na, saan nang alutan, ha? Diri kuhaan. Diri na, hubag kayo na. Mura mo, vice ganda. Nga kadugayan, inyo nang awaton, ayaw ninyo ang awata. Dili na, makipay-maya sa Ginoo. Rex, tindog pareho Rex? Tindog Rex ba? Kana nga alot. Oh, karamat Rex ha? Dili ka nang, sama mo, awat mo nang sa kalibutan. Dili man na sa Ginoo. Amen? Now, your haircut must be clean and pleasing to God. Ayaw awata ang kalibutan. 1 Corinthians chapter 11, verse 14 to 15, that not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is shame unto him. Oh, nanas Bible. But if a woman have long hair, it's a glory to her, for her hair is given her for a covering. Baliktad, ang lalaki, dapat mo buhok-buhok. In John chapter 15, verse 19, if you were of the world will love his own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of this world, therefore, the world hated you. In 1 John chapter 2, verse 15, love not the world. Ayun ang higugma ang mga sa kalibutan, mga butang sa kalibutan, style sa kalibutan, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So magpili ka. Sundo ni mong kalibutan, ang gugma sa Diyos, wala ni mo. Di ka panalanginan sa Ginoo. Ang sininaan sa kalibutan, lahi na. Ladies, be sure sa inyong gisuot, makapaymaya ba sa Diyos? Young men, be sure sa imong gisuot, makapahimaya ba sa Ginoo? And then number 8, the gospel will be preached into the whole world. In Matthew chapter 24, verse 14, and the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for witness unto all nations, and then shall the end come. Now, the Holy Bible today in our generation is translated na into many languages. Doon na natay online preaching. Kani atong wali, madaghan na nagtanaw sa tibuok kalibutan. I went to Dubai with my wife, and then doon ay duha ka babae dito na layo siya kaayo kay kanang Dubai, sa kina United Kingdom, no? Dahil lain nga mga lugar. He went to Dubai, ni adto siya kay ako'y speaker. Ikaw nga nung nakailaman ka na ako sang istorya, wa pa ko magwala, ingon siya, kay sigig tanaw sa atong kuan, sa atong online. Taga Cotabato siya, nag-abroad siya dito, ikaw, doon ay mga tao nga makita ni, sa una wala ni. Ang pagwali sa mayong balita, no, naiwali na sa tibuok kalibutan, and the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for witness unto all nations, and it shall end. And then shall the end come. Ingon, usa sa atong mga missionary dito sa Abu Dhabi ba to? Abu Dhabi, hinaingon siya, daghan, duhana ni Antonia nga mga Arabo, ha? Asawa sa Araba ba na? Babae man. Araba, no? Araba. Ha? Mga daggo-granggo ang ilang bana sa katilingban, secretly. Eh doon na sila'y worker, gingnan lang, pwede man ako may istorya ang inyong pastor? Kanang sikreto ra. Abi niya kung sa'y tuyo, nagpa-explain sila sa Bible, nganuan madungog nila. And the Holy Spirit is working to their heart. Truly, nidawat sila sa Ginoo. Ingon sila, Pastor, ato rani, kay kung mahibawan mi, nirepatyon mi. Kita ninyo? Mga igsoon ko sa Ginoo, wala ni mahitabo sa unay sa Pastor daghan diri, moana sa church. Gusto sila magpa-explain sa Bible.
Kaya there is something daw sa ilang kasing-kasing nga di nila masabtan. And ilang giwitnisan, ni dawat sa Ginoo. Say, kaya ka na usa na kailhanan nga ang Ginoo hapit na mobalik. The Holy Bible today, in our generation, git-translate na into many languages. Kung na tayo online preaching in remote places sa atong panahon karon, doon ay daghang mga missionaries sa tibuok kalibutan. Now, this year, doon na tayo 20 plus, 26 ba? Nga bagong missionaries, foreign missionaries. Sila tanan ato nang suportahan. Now, kining atong nasaksihan karon, daghan na ang nagwali sa maayong balita sa tibuok kalibutan is one of the sign na ang Ginoo hapit na siya mobalik. And then, napatay time. Like the days of Lot, and Luke chapter 17, verse 28 to 30. Ato ning humano na lang, like the days of Lot. Luke 17, 28 to 30. Likewise also, and it was the days of Lot. They did eat, they drank, they bought, they sold, they planted the vineyard. But the same day, the Lot went out to Sodom and rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even that shall be in the day when the Son of Man is rebelled. Unsa day ning panahon ni Lot? Ang panahon ni Lot, extreme wickedness ang mga tao. Sin become open accepted na. Unsa man ning sala nga open accepted sa panahon ni Lot? Kanang word, kadungog naman ang word nga sodomy. From the word Sodom, unsa man ang sodomy nga word? Bayot, tumboy. Sa unang panahon, di na accepted. But the time ni Lot, kung atong tunan sa panahon ni Lot, accepted na sa mga tao. Karon gidabatihan nila sa Amerika, si Trump, ni supak niya na, nga dunay third six, ikaw magbuot. Yung si Trump, di na pwede. Duharag yun. Kasi nang ka maka-appeal ka sa lumbag dagan niya, lalaki ka, babae ka, basketball, lalaki ka, kanang babae, binaglawas ang bahay, di pare sa lalaki. Mapiang kag binanggaay ka sa lalaki niya kay bayot man. Di mura pug babae niya. Manumbag ng babae, bayot kusog na manumbag. Oy. Kasi bayot dire. Laki ko na. Pero sa panahon nila, accepted na ang bayot. Amen? Sa atong panahon. Kano sa man accepted ang bayot? Di ba karon sa atong panahon? Sa ato pang mga lulo, pag bayot, magtago na. Karon ang bayot, nawa na. Kabalo ba mo ang bayot? Naana sila'y party list, ladlad? Kabalo mo? Wala. Na sila'y party list. Gamhanan ang mga bayot karon. Kanong sana nahitabo? Ingon sa Bible, sa akong pagbalik, sama sa panahon ni Lot, extreme wickedness, accepted na sa mga tao. Mga igsoon ko sa Ginoo, hapit na gyud mo balik ang Ginoo. Pero kita nga mga Kristyanan, we will not accept that. And Genesis chapter 13, verse 13, but the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Nga naman? Because niining ilang pagkabayot, ilang pagkatumboy, nagsuko kay ang Ginoo nila. Gipaulanan sila kalayo sa Ginoo. No, karon mga sikat na ang mga bayot na si Vice Ganda, Boy Abunda, Roderick Paulati. Doon na sila party list, ladlad party list. Karon bisang asa kalingi. Kung imo nang maghimo na dog bill ang Pilipinas nga kung imong kuan ang bayot mo bitaw delikado na taan eh. Sa tawa na imong discriminate mo ang bayot, ipapriso na ka. Nausaw na ito pagwali ani, demanda na taan eh. No? Apa maigsoon ko sa Ginoo, this is the word of God. Amen? We need to follow the word of God. Kung bisan asa kalingi karon wa na. Sa ato na ng panahon, sa una wala ni. But remember this, sa panahon nila ang mga tao dili maminaw sa pulong sa Dios. Like in our times today, wala sila kahadlok sa Dios. But all of this is a sign of His coming. It's very near.
hapit na hukman sa Ginoo ang kalibutan sa panahon sa tribulation. So ang atong himuon, padayon ta sa atong pagsimba, mga lagad ta sa Ginoo, we will stand in the side of God. Amen? We don't compromise. Wala atong goal para ilhon ta sa Ginoo na usa ka iglesia nga naibarog ya sa side sa Ginoo. Let's pray. Our Heavenly Father, ikaw magapanalangin Ginoo sa imong pulong. We bless the Lord nga hatag yun o sa magpabilin sa among unahuna nga kami Ginoo, mga lagad nimo kay og mag-soul winning, mangabig og kalag o mo-support sa mga missionaries tungod kay ikaw hapit na mobalik. I bless ang matag-usan. In Jesus' name I pray. Amen.